Hey Paul, napakataas dito mga Paul. So pansin nyo, andito tayo sa pinakataas. At ito ay talagang bundok na tinabasan. Marami ang nagsiswimming dun sa baba dahil meron naman swimming pool dito. Pero ito, pag inakyat mo talagang tingin ko may 100 steps to eh. Napakataas eh. So itong bundok na to ay talagang tabas. Kagaya nung sa Tilapilon Hills, dito rin yun, tinabasan din to. What's up guys? I'm back. It's nice to be back after almost a week. So ngayong araw na to ay hapon na, alauna 45 ng hapon. At ngayong araw na to ay papasyal tayo dyan sa DRT, kung saan andyan dyan yung pinakabagong sumisikat na tourist destination sa buong Bulacan, ang Mount Brihino. Yung kabundukan na yun ay almost katulad siya ng Tilapilon Hills, dyan pa rin sa Bulacan. So napakabago pa na ito, bagong bago tong Mount Brihino na to na kasalukuyang sumisikat. Marami ng mga pumuntang mga ano dyan, mga vloggers, mga parang kilala ko yun mga vloggers, pero hindi ganun kasikat. Katulad ko, vlogger na hindi naman sikat, nagba-vlogger-vloggeran. So yun ang ating target na destination ngayon. So yun ay napakalapit lang dito sa amin. Ang oras natin ay 1:45. So meron lang tayong 45 minutes na ibibiyahe mula dito hanggang doon. Depende pa sa takbo natin kung gaano tayo kabilis. So medyo okay yung panahon. Kahapon medyo umulan eh. Pag bandang hapon kasi ay umuulan. So sana ngayon ay hindi. Pero dahil kabundukan yung pupuntahan natin ay hindi tayo nakasigurado. Hindi tayo nakasiguro. So ito yung Tabok Elementary School, rather high school pala. At may pasok na nga, di ba? Dahil back to school na, back to normal. Though hindi pa totally normal dahil meron pa ring hospital na pag pupunta ka ng hospital ay hihingan ka pa rin ng face mask. Nakakailangan mo magsuot ng face mask dahil sila ay hospital. Dahil dyan sa COVID na yan, ang daming mga bago rito sa lugar na to. So dyan sa baba may ginagawang building ngayon hindi ko alam kung ano to ginagawa na to. Pwedeng bahay, pwedeng apartment. So itong biyahe natin sa DRT ay actually napakalapit lang na ito sa amin, kaya pang ilang balik ko na rin to dito. So let's go. Ang DRT ang tinaguriang dulo o hangganan, huling hangganan ng Bulacan, dahil ang kasunod niyan ay sa parteng norte Nueva Ecija na, sa parteng kanan naman ay Dingalan. At kung napanood nyo yung video ko doon sa DRT Dingalan Road update, ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa video na yon. So siguro one of these days ay i-update ko ulit yun, yung kalsada na yun. So hindi pa lang tayo sure kung kailan yan, dahil medyo matagal-tagal na rin yun. Nasa kalahating taon na siguro nung blinag ko yun.
Actually malapit na dun yung pupuntahan natin eh. Kung tutusin pwede tayong dumiretso, kaya lang hapon na kasi, halanganin na, alas 2 na. At saka ang plano ko dyan sa Mount Brehino ay papalubog tayo ng araw, or dyan tayo maghintay ng sunset. Tingnan natin kung ano itsura ng Kapatagan pagka palubog yung araw. Diyan kasi sa lugar na yan ay medyo mataas, so expect ko na makikita yung sunset dyan. So parang medyo maaga pa, no? Alas 2 pa lang. So ang sunset ay lulubog siguro ang araw mga alas 5:45 o alas 6. Tignan natin. Kung ngayon ay mag-alas 2 pa lang, ay paniguradong alas 3. So wala pong alas 3, andun tayo. So wala naman tayong ibang pupuntahan, kaya siguro maghintay na lang tayo ng sunset. Daming truck, mga nagkukwari, sunod-sunod eh. Shoutout sa mga tropa natin dito, mga tricycle drivers. Ewan ko lang kung may subscriber tayo dito. Pero may tropa tayo dyan na mga tricycle drivers, mga par natin. Par, usong-uso yung salitang par ngayon, no? Alam mga par, parang ayos din yun, parang okay din yung tawag na par, par as in pare, diba par? Haha. Teka lang, parang medyo mabilis ako eh, ang aga-aga pa, alas 2 lang. Parang di tamang pasyal to Petix lang tayo, petix lang, dahan-dahan lang, takbong 40-50. Hindi pa rin gawa tong kalsada rito. Ayun lang, parang patagal na to, lubog kasi yan, pero ang maganda dyan may barrier, meron silang plastic signage. So pagka alam ko dyan sa pupuntahan natin na yan na Mount Brehino ay may entrance fee na dati 50 pesos. So ngayon ay nagtaas siya, naging 100 na. Ano pa kaya sa mga susunod na buwan? Kasi nga nakikilala na siya, unti-unti na sumisikat. Sana hindi na magtaas para carry ng mga katulad ko na poor. Poor lang naman kasi talaga tayo, hindi naman tayo mayaman. Pang gasolina nga wala eh. Ayun yung tricycle So ano is, ang ganda ng forma. Ang dami nagtitinda ng rambutan. Panahon kasi ng rambutan ngayon, kaya parang kahit saan eh, ang daming rambutan. Ang dami rin truck talaga, malikabok masyado. Nakot, sure box yung dadaanan natin eh, puro truck din. Kasi maraming naghahakot dyan, mga pang kwari-kwari. So dito talagang expect ko eh maraming truck, dahil sa mga kwari-kwari na yan, marami silang sinusuplayan na tinatambakan ng lupa. Kinukuha sa kabundukan yung mga lupa, yung iba sa patag dito sa parteng Bulacan. Hindi ko lang alam saan banda dyan yung iba. Siguro yung sa MOA dito rin ang gagaling, yung mga tinatambak doon eh. Tapos hinahaluan na lang nila ng semento. Grabe no, matindi yung ano na yun, yung dagat na yun, kasi napakalawak dati nun yung sa MOA na yun. Akalain mong natambakan ng ganong kalawak. Bata pa ako, hindi pa uso yung vlogging nun eh. Nakikita ko yung dagat na yun, malawak. Pagtawid mo dun sa may overpass, hanggang dun na yun eh. Tapos natambakan hanggang dito sa kabila. So ito na yung Santa Lucia Bridge, parteng Angat. Wala na yung marami mga cottages doon dati, tinangay ng baha nung umulan ng napakalakas na bagyo.
Ano bang bagyo yun? Bago pa mag-goring meron pang isa eh. Ito lang ang masarap ng may motor ka, kasi anumang oras na gusto mong umalis, gusto mong bumiyahe, pwede kahit saan ka pumunta sa buong Pilipinas, sa buong mundo, basta meron kang motor. Pag buong mundo naman, kailangan meron kang passport at meron ka ring pera, syempre. Pero pag wala ka, hanggang dito lang tayo sa Pilipinas. Kagaya ko, hanggang dito lang tayo. DRT nga lang kaya ko eh. Ay, itong pakaliwa ang papunta na San Rafael, at padiretso naman tayo ng Doña Remedios Trinidad. Medyo kulang isang linggo rin o mahigit isang linggo bago ako nakapag motor ulit ng single. At malapit-lapit lang ang biyahe natin na to, dahil 45 minutes lang ating ibibiyahe. Kakamiss din minsan yung long ride, kagaya yung biyahe ko sa Pagudpud dati, na talaga namang long ride, as in long ride talaga. May imagine mo naman 6 to 6 ng umaga hanggang 6 ng hapon bumibiyahe na kami. Napakahabang biyahehan. At dahil naman inabot kami ng ganong oras ay dahil sa Abra din kami dumaan at kabundukan. Pero kung siguro hindi kami sa Abra dumaan ay baka mas nakarating kami ng mas maaga. Papasok na tayo ng Baybay, Barangay Baybay, Angat, Bulacan. Kumusta na nga kaya yung kalsada dun sa DRT Digalan? Kasi sa palagay ko talagang magtatagal yun ng todo, dahil although dire-diretso naman yung yung progreso nila, dahil inuhukay yung ibang parte ng kalsada ron para masimento na rin. Tsaka yung tulay doon kung saan yun yung ginawa kong thumbnail, dati walang tulay doon. So ngayon ayos na siya, may tulay doon pero parang lang siya, parang kahoy, pero ngayon sementado na. Kaso nga lang yung daanan doon malubak pa talaga. Ito yung river, ibang kulay, parang maulan sa bundok, kulay brown Parang may konting progreso doon Parang may natatanaw ako na gumagawa, siguro maglalagay ng tulay dyan. Saglit nga, ewan ko kung kita nyo sa camera, palagay ko nga maglalagay ng tulay dyan, para kasi dyan sa daanan na yan, sa ilog na yan, may tagusan talaga dyan papunta ng Garay. Bayabas yata yung barangay Bayabas yung labas nyan pag dyan kayo dumaan. Talagang maraming dumadaan dyan, kaya lang pag ganyang kalalim ang ilog mahihirapan dumaan yung iba. So maglalagay sila ng tulay, ayan, para 'di ba shortcut na, 'di ba, mas malapit na yung magiging biyahe ng manggagaling DRT hanggang sa Norsagaray, sa barangay Bayabas yata yun. Sayang, kung may drone sana tayo, sarap tutukan yan. Ang habang ginagawa tutukan natin, tapos may drone, kaso wala sira pa rin yung drone ko hanggang ngayon. At hindi ko na ipapagawa dahil wala maala na lang kung magkaroon pa tayo ng drone o hindi na. Pablo Capistrano Elementary School, Banaban, Angat. Yung isang biyahe ko dati sa San Ildefonso, Bulacan, sabi ko maghihintay ako ng sunset, kaya lang hindi naman ako nakapaghintay ng sunset dahil yung lugar ay medyo medyo hindi ko kabisado. Pati yung pabalik although meron namang Google Maps, kaya lang signal ang problem ko doon dati. So eto ngayon, dahil malapit lang talaga to at medyo kabisado ko na to, dahil pabalik-balik din ako dito sa lugar na to, sa DRT, medyo okay lang nagabihin tayo. At the same time kasi talagang ito yung pinaka malapit na pasyalan mula sa amin.
Maliban doon sa Inang Filipina Shrine, ito yung pangalawang pinakamalapit. Pero pag sa kabundukan ang pupuntahan mo, ito yung pinakamalapit talaga, DRT. Tingin ko nagra-rides din to silang dalawa, si Madam. Whoop. Anong meron? Hindi ko talaga kaya yung mga ganun, lusot-lusot na mga ganun, lalo ang lalaking truck na mga yan. Nag-aalangan ako eh. Hindi bali nang magtagal, basta importante safe. Safe na safe. Lalo pag ganyang kalalaking truck, ay sus Ginoo, maipit ka dyan, wala na. Swerte mabuhay ka. Mabuhay ka man, baka totally damage ang buong katawan mo. Kaya mas mainam hintayin na lang na makatawid at magluwag. Makakarating din naman tayo kasi matagal. Yun nga lang, talagang napakaraming truck. Anong nangyari dito? Nagiba yung ilalim. Kaya pala umiiwas sila. Lumubog yung ilalim. Hindi nga naman po pwedeng daanan ng mga truck yun, dahil baka lalong gumuho. Kaya naging one way yung part na yun. Sa bibigat ba naman ng mga truck na yan, lalo pa kung may mga kargang buhangin na, ay nako, ay posibleng hindi gumuho yung ganun. Yeah! Mainit, grabe. Alas 2 ng hapon, mainit eh. Pero pagdating natin doon medyo mawawala yan kasi medyo mataas na lugar yung pupuntahan natin. Si Mount Brezino. Ayan o, kita mo, hindi siya makapagpatakbo ng mabilis kasi ang alikabok ang gagaling sa truck. Malapit na tayo sa welcome arc ng DRT. So banda ron medyo makulimlim. Dito naman hindi na tayo hihinto dahil palagi na tayo rito. Okay lang, pabalik-balik na tayo dito. Welcome Doña Remedios Trinidad. Wahoo! Wala kayo. Malakas yung agos ng tubig sa ilog no? Hindi kasi kita rito sa camera hindi kita, pero pag nandito ka, kita mo. Pabalik-balik na ako dito pero hindi ko kabisado tong barangay na to. Kung anong barangay to. Bayan ng DRT, Doña Remedios, pero itong barangay akalain mong hindi ko alam to. Ito, makikita natin to dito. Pulong Sampaloc, ayun pala yun. So ito pala ay Pulong Sampaloc. So napakaraming pasyalan din dito sa DRT no. Kung may tatanong nyo, marami pong pasyalan dito sa DRT. Sandamakmak po yan. Kaya lang eto na yung pinakamalapit sa amin, kaya medyo bibihira na akong umakyat dito. Mas maganda yung ibang lugar naman yung mapuntahan. Kaya lang pag wala ring pera, wala ring budget, wala ring rides. Kaya ngayon nandito tayo dahil alam pera. Itong pag-akyat natin dito sa kanan na to, ito yung papunta ng Caribbean. Caribbean. Yung ano po yan, swimming pool. Diyan po papunta yan. Meron din dyan sa tabi ng ilog na may ano dyan, may ATV na pwede kayong magrenta ng ATV dyan. Nakakalimutan ko lang yung mga pasyalan dyan pero napakarami po dito sa lugar na to na maaari yung pasyalan. Mag check na lang po kayo sa Google Maps at makikita nyo yung mga yan. Parang ang sarap banking anong paliko na yun alam mo, marunong mag banking Ito naman ang pamahalaang bayan ng DRT. Ito naman ang kanilang simbahan. Buti na lang yung pupuntahan natin dyan ay sementado ang kalsada, ang daanan.
So maski umulan man siya, kagaya ng madilim dyan, di natin alam kung umuulan yan dyan, eh hindi magiging maputik yung kalsada kasi sementado siya. Yung parteng tuktok lang niya ang ano, ang malupa na. Ito yata yung market nila, kung di ako nagkakamali. Itong sa kanan market to, sa likod market. Itong sa harap yung police station. Ayan na. Dito naman sa bandang unahan natin, paglagpas ng tulay, dito naman yung papunta ng mga falls. Meron dito yung papunta rin ng Secret Falls. Dito yan, yung panganan dito na yan. Ayan, yung palabas na sidecar na yan, kulong-kulong. Diyan naman yung papunta ng Secret Falls. Napakataas doon yung sa Secret Falls. Nung pumunta kami dyan, eh dala ko tricycle eh. Although bara ako eh, kinayang umakyat. Pero yung mga nakasalubong namin na mga Honda na 125, ay ayun, nagsipagtulak sila dahil hindi kaya. Ito yung isa sa paborito kong part dito eh. Tapos meron nung Paahon Bantaron. Isa sa mga part na maganda rito, etong lugar na to. Ayan, napakaluwag ng kalsada. Ngayon pala po ay araw ng Huwebes. Medyo walang tao dahil weekdays pa. Ewan ko lang pagdating natin doon sa mismong lugar na pupuntahan natin. Ayan o, bumaba na yung ibang sakay niya. Ewan ko kung nakasakay ito doon sa tricycle, pero mukhang nakasakay, hindi kinaya. Pero para ako yun ah. Ewan natin ba't di niya kaya. Baka naka high speed ang sprocket. Buti na lang di tayo waswashero. Kung tayo ay waswashero, naku po, sandaling-sandali lang ang biyahe natin hanggang doon. Tapos yung mga gantong lugar oh, paboritong bankingan ng mga taga Marilaki. Buti lang dito walang ganyan. Hindi nila ginagawang bankingan to, kareran tong DRT na to. Tapos biglang liko na ganun oh. Nga, madilim dun ah, makulimlim talaga. Agoy! Pagka muna ulan, kailangan makarating muna ako doon. Rather tayo bago umulan. Dilim talaga oh. Ewan ko kung pansin nyo sa camera, sobrang dilim dun. Eh palapit pa naman tayo sa dilim, palapit tayo sa ulan. Ayan oh. Woy! Ang dilim boy. Siguro parting Nueva Ecija umulan. Ang paglagpas kasi natin dito eh parte na ng Nueva Ecija. Pinakahuling bayan ng Bulacan ay DRT. Pagdating dito ang ganda na ng kalsada, asfaltado na yan. Sarap mag wash dito, washero. Sarap mag banking. Kaso hindi tayo marunong mag banking. Pero minsan na ano rin ako eh, nadadala rin akong mag banking eh. Nabubulol pa. Medyo lumamig na rito kasi mapapansin nyo medyo dumilim na. Ayan, banda ron, malamig na, madilim na. Nangyari dito, at puting-puti yung kalsada ron. Dito eh meron din view deck dito sa bandang kanan. Ayan ah, overlooking na rin dito eh. Minto rin si brother. Eto, kaya lang parang wala na, parang giniba na. Pero overlooking din yan mga sir. Dito sa kabila Manukan. Eto na, pumasok na tayo sa dilim.
Medyo hindi naman kayo maliligaw doon sa Mount Brehino na yan, kasi doon sa kanto makikita nyo yung signage niya. Meron siyang signage doon sa kantong-kanto. Kaya nga lang, pag medyo mabilis ang takbo nyo, eh baka malagpasan nyo. Biglang sumarap yung panahon dito. Lumamig. Sa baba ang init eh. Woohoo! Yun lang, may putik, madulas yan. Tapos may buhangin. Nabababa. Sabi ko na nga ba eh, napapabangking ako. Hindi ako marunong mag-banking, pero napapabangking ako eh. Ito yung medyo delikado dahil sobrang hairpin to. Kaya mag-ingat-ingat po kayo dito. Hairpin po to, hairpin. Hairpin curve yan, doon tayo nanggaling sa kabila. Ayun. Pag mabilis ang takbo nyo dyan at hindi nyo kabisado, nako, may posibilidad na ma-aksidente kayo dyan, lalo may kasalubong kayo. Pero after nun, eto, maganda na yung kalsada, asfaltado. Actually kanina pa asfaltado to eh. Ang sarap magmotor. Wow! Nakapuwing, maalikabok. Mas masarap yung mga long ride eh. Kaya lang wala pa tayong budget. Pati yung biyahe natin ng Bicol, napurnada na. Wala lang, di na natuloy. Hanggang ngayon di na ako nakabalik ng Bicol. Rather di ako natuloy ng Bicol. Sapang Bulak. Medyo malapit-lapit na tayo mga sir, mga pal. Sapang Bulak Elementary School. Meron tayong kasunod ah, mukhang nagra-rides din to ah. Saan kaya sila pupunta? Yan, pag-akit natin dito, lagpas lang tayo dyan. Pagdating doon sa tuktok, doon tayo kakanan. So ito lang yung tatandaan nyo dito mga pal. Etong green na bahay na to, ito magkasunod, yellow green. Tapos kanan tayo dito, ayan. Meron naman siyang signage na Mount Brehino. So wala kayong pagkaligaw dyan, yan. Kanina doon sa may tabi ng court, nakita ko yung tuktok. Parang yun na yung pupuntahan natin, tuktok. Ito yung kalsadang tinutukoy ko kanina na medyo okay naman kasi sementado naman. Ang mahirap yung rough road talaga. Tapos inabutan ka pa ng ulan. Kagaya niya no, maambon na. Sana makaakyat muna tayo bago bumuhos yan para medyo safety na tayo. Medyo umaambon na eh. Ang ganda ng kalsada, asfaltado, kaso nagsasalubong na one way. Napakipot na ito, ayun, sobrang ikli lang pero kita mo naman yung kasalubong mo. Pag magkasalubong kayo, kitang kita naman. Pabigayan na lang siguro dyan. Dito medyo lumuwag ulit. Pero in fairness, asfaltado yung kalsada, maganda. Yun lang, meron ulit ganito. Paano kung may kasalubong? Pag dalawang tricycle siguro kasya eh, pag nagsalubong eh. Pag dalawang four wheels, yun lang, atras yung isa. Malamig na dito mga sir ha. Lumamig yung panahon. Dahil di siguro na sa bundok na tayo. At ayun, sira yung asfalto. Agoy. Diretso tayo dito. Uy, medyo matarik to ha. Medyo matarik siya mga sir. Pero pag titignan nyo sa video ay parang siyang flat. Pero pag kayo yung nandito ay matarik po to mga sir. Ayan o. Kasi yung GoPro kasi ay iba yung dating sa camera. Kahit nasabi mo na wow, ganda pala. Wow, overlooking. So malapit na tayo. Uy, kala ko ahas. Ayan na yung taas. Ewan ko kung nakita nyo.
Sakto, maambo na, umuulan na. Eto na. Bubus na yung ulan. So makasilong muna tayo sa ano, sa kubo bago umulan. Medyo maraming tao. Oh, maraming tao. Really? Dito na lang tayo. Kasi uulan na. Yan na yung ulan. Makasilong tayo bago umulan ng malakas. Marami nagsiswimming actually. Yung swimming pool dito at dun. Yun, ay sila. Sila nakapwesto na sila dyan. Teka lang. Saan yung reception? Ito. Ah, walang tao. Ito yung swimming pool actually. Ayan. Nagsiswimming nga eh. Sige po. Ako po pala ang papasok. Sige po, okay na ako dito. Magkano na yung entrance, madam? 100 po po ang tour. Or tour. Ano lang, tour lang ako. Tour. Pero pag kasama swimming? 200 po. 100 yun sa swimming. Okay. 200 po pagkasama yun. Okay na pala. Ikaw na po, sir? Ako lang po. Ako na lang po. Pero pwede rin yung bata sa swimming, di ba? Yes po. Mababa lang po. Pambata nga po talaga yung ginawa na yan. Kasi po, para po iwas discretion po. Okay, sige. Hindi na tayo tanggal ng helmet. Diretso na to. Teka lang. Ang daming steps na ito mga sir. Dito pa lang iningil ako. Pero maganda nga naman, overlooking. So mamaya iwan natin tong bag kung saan pwede. Ayan yung swimming pool. So yung swimming pool pala ay mababaw lang talaga. Para daw maiwasan yung disgrasya. Pasensya na kayo. Hinihingal talaga ako. Ha? Kung titignan nyo kasi yung lugar, mababa. Pero pag kayo nandito, mataas. Mataas to mga sir. Banda ron, camping site, pwede na rin kayo doon. Ewan ko kung kita nyo sa camera. Kasi nakayuko yung camera ko eh. So doon nga meron nang nagkakamp ayun oh. Tapos eto yung mga kubo nila. Hindi ko natanong pala kung magkano ang bayad dito sa kubo pag overnight. Kasi ang purpose ko lang is ngayon lang, day tour lang. So 100 entrance, 100 lang. Pagka magsiswimming ka plus 100, 200 na yun. Kaso lang problema dito pag umulan na malakas. Kasi wala masilungan. Meron siguro doon. Kaya lang sarado rin. Ay hindi, bukas pala. Kala ko dito yung entrance. Ayun o. Woohoo. Aray. Tumama pa sa helmet. Kita na nga yung mga riot dito. Kitang kita yung river doon sa baba. Angat River yata yan. Baka yan yung bypass eh ng sa may Plaridel. Baka yan yung banda. Maganda rito kung pamilya kayo, magkakasama kayo, pwedeng pwede. Hindi ko lang natanong kung magkano yung bayad pag overnight. Kasi pag day tour lang yung sinabi ko, kasi day tour lang naman talaga tayo. Pero ang ganda ng pool ah. Mababa lang, mababaw. May mga manok din. Farm ng manok. O kung kayo ay mga sabungero, siguro pwede kayong pumili dito ng manok. Ah, grabe. Hingal talaga.
tayo dun sa pinakatuktok. Ito yung mga kubo. Yung nakacheck ito. Teka, saan ano? Live band siguro to pag gabi. Ito. Yung mga nagkakantahan. Yan siguro yan, pag gabi. Masyado mataas to. Hindi lang 100 steps to ang problema, umuulan pa. Tapos wala pa silungan sa taas. Nako po. Teka lang ha. Mukhang hindi mo tayo akit ngayon. Mamaya. Tuloy na natin to. Itong mahigit 100 steps siguro to. So mapapansin nyo sa likod, may motor, diba? So ibig sabihin yan, pwedeng umakyat yung motor hanggang doon. Diyan sa mga kubo, kung saan kayo re-renta, diyan sa mga kubo na yan. Kaya naman ng motor kasi nakaakyat silang dalawa eh. So hindi ko na binilang kung ilang steps to. Ito ay parang katulad nung sa Tilapilon Hills, dito rin sa Bulacan DRT. Banda ron sa likuran yun. Banda ron sa likuran nga yung Tilapilon. Ayan, meron pa doon sa taas. Hanggang doon tayo aakyat. At nandyan din yung signage niya na I heart or I love Mount Berhino. Aakyat tayo dyan. Ako, wag ka man nabubuhos. Masyado mataas. Second floor, rather third floor na pala. Woohoo! Grabe, ang taas na ito mga sir. May lawin pa doon, ewan ko kita nyo yun lawin. Hindi pa, meron pa doon sa taas. Isang akyat pa tayo. Yan, last na to, last na akyat. Pagkatapos baba naman. Pero mataas na talaga, promise. Tapos wala pa akong baon tubig. Dahil pala nagbaon ko ng tubig dito. Pagdating natin sa pinakatuktok, ito na yung Insta 360 view. Woo! Meron pa doon banda. Ay, grabe. Nakakahingal. Mount Berhino. Meron ditong malaking kawali. Pwede nang magtinola. Isa na lang. Tapusin na natin to kasi lumalaki yung dilim. Baka abutan ako ng ulan dito sa taas. Nako, magja-jogging tayo dito, marathon pababa. Okay dito, exercise.
Mount Brino. Hingal mode. Oh. Ewan ko kung nakikita nyo dito, mula sa itaas na to, meron doong naka super light. Doon sa may banda ron, yung may tent na kanina tinuro ko pwedeng mag camping. Oh, parang meron silang ano doon, mini shooting, o baka nga nagsushooting sila para sa, alam mo na, diba, kagaya ko, vlogger pero sila baka mga tunay na vlogger yung mga yan. Diyos Ginoo, bahala ko pa naman dito hanggang ano, alas 5. Ano ko po, wala na akong, natutuyo na naman yung aking bibig. Paano ako mag-aalas 5 rito alas 3 pa lang. Diretso tayo dito. So ito na yung pinaka, kumbaga sa building, rooftop. So doon kita nyo yun, sa kabila. May kalsada ron, pero wala nang daanan dito. Siguro doon sa gilid. Ito na yung pinakatuktok. Kung meron tayong drone, mas maganda sana. Ewan ko kung pasin sa camera, pero banda ron, meron doon bahay Tapos dito meron din banda, ito, tsaka dyan. So 5 yan sila. May 2 pa doon, 7. Pero yun ang pinakamabagsik yung nasa tuktok na yun, talagang tuktok na tuktok. At kung hindi ako nagkakamali, baka ito na rin ay parte ng Sierra Madre. Malamang to, Sierra Madre na rin to. Sa baba tayo. Ang bala ko sana, kukuhanan ko tong hanggang sa paglubog ng araw. Parang dilim against the light yata yun Kukuhanan ko sana to kanina, mamaya, hanggang sa lumubog yung araw. Kaya lang, hindi ko pala nadala yung aking isang stand. Paano ko gagawin yun? Sabagay pwede naman itong GoPro na to, pero hindi na tayo bababa kasi nakakahingal umakyat. Grabe, hindi ko binilang kung ilang steps to, pero talagang mataas mga sir. Hey Paul, napakataas dito mga Paul. So pansin nyo, andito tayo sa pinakataas. At ito ay talagang bundok na tinabasan. Marami ang nagsiswimming dun sa baba dahil meron naman swimming pool dito. Pero ito, pag inakyat mo talagang, tingin ko may 100 steps to napakataas So itong bundok na to ay talagang tabas, kagaya nung sa Tilapilon Hills. Dito rin yun, tinabasan din to. Hindi na natin mahintay itong paglubog ng araw na to. Lumalakas yung ambon, mamaya ulan na to. At saka isa pa, against the light siya So pag dun tayo kumuha, napakadilim ng screen. So dito hindi ko sigurado kung maliwanag tayo kasi nakaharap tayo sa araw. So itong camera, pag dun ko hinarap, masyado madilim, yung tinatawag na against the light. So hindi natin mahintay yung paglubog ng araw dito. Ang ganda pa naman sana. Maganda talaga, promise, maganda rito.
kung kayo ay malapit dito at napapanood nyo itong video ko o nanonood kayo ng video ko, o kayo ay nakasubscribe sa channel ko, ay maraming salamat. At pwede nyo nang pasyalan to. So for 100 pesos na entrance fee, day tour, mag-a-add ka lang ng 100 para makapag-swimming ka naman. So sulit na yun. 100 pesos yung swimming pool. Tsaka yung swimming pool nila ay mababaw lang. So safe na safe yun para sa mga bata. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa 3 to 4 feet lang yun. So pwede mga bata to. Dalawang ano siya, dalawang basta dalawang ano ba tawag to? Dalawang slice. Ayun o, tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo. Dalawang portion ba tawag dyan? Pakita ko sa inyo yung swimming pool dito sa pinakataas. Ayan. So ayan yung swimming pool. Dalawang portion siya. Merong mababaw, may mas mababaw. Pero hindi lang pas tao yan. Mababaw lang talaga siya. Kasi kanina nung nakita ko yung lumalangoy dyan, hanggang bewang lang nung lumalangoy. Nung medyo may edad na yon. So doon sa kabila yung bandaron yung yung nag-shooting, nag-taping. So ito tayo ngayon. Kumbaga nasa ground floor yung babae, ground floor, second floor, third floor tayo, nasa third floor. Nasa third floor tayo ng building. So yung pinakataas dito, yan. Tapos yung rooftop doon sa pinakatuktok. Tapos yung araw, ayun, medyo mataas pa rin yung araw. Hindi na rin natin hintayin na lumubog. Ayan, may umaakyat si sir. Ewan ko kung binilang ni sir. Binilang mo sir kung ilang steps. At taas no? Taas? Oo nga mataas talaga dito. Mataas talaga dito mga idol. So tara na, baba na tayo. Etong pagbaba natin, ayan, medyo kukunan ko rin kasi siguro medyo maliwanag ang kuha na ito kasi nakaharap sa atin ang araw. Kaya medyo okay to. Yan, mataas talaga to, promise. Tama-tama to, exercise pag sa mga matatanda na nakagaya ko. Exercise sa umaga, maganda rin sa hapon. May mga umaakyat pa. Ito mga bata. Nakukuha ba ako? Hindi ko nakikita kung nakukuha ko Parang lumili ko yung camera Yung bata tumatakbo pa paakyat Basic. Pero sa mga katulad ko, magbaon na kayo ng maraming tubig. Hindi ko na bilang kung ilang steps to, bahala nang magbilang sa sa video. Diba Pogi? Ilang steps ba to? Binilang mo? Hindi mo rin alam? Ay, si Pogi Hello po. Kaway. Shout out. Ang pangalan mo? Uno po. Uno? Wow. Number 1. Panganay ka siguro no? Hindi. Wala pong kapatid. Walang kapatid. Kaya uno. Solo. Sige, bye-bye. Sige po, bye-bye. So, pauwi na tayo mga idol dahil wala na rin talaga yung araw. Makapal yung ulap, hindi natin makukuhanan yung paglubog niya. So meron pa akong isang itatanong kung magkano yung overnight dito. Overnight camping with swimming. Meron naman kasi mga kubo. At magkano nga yung overnight? 1K po. 1K overnight. Sa kubo magkano? Yun na nga po. Ayun na yun. Opo. Pero yung pool, Nag-entrance po siya kanina 1K. Tour lang siya. Tour lang siya? Yun Nag-iisa. pero pagka overnight 1K. Opo. Tapos yung pool, iba pa rin yung bayad niya. Ano po, bali mag-add ka po ng 100. Plus additional pa rin 100. Okay. Tapos yung isa lang po ba yung kubo lang pagka camping pwede? Opo, pag tent ka naman po Tent naman,
kung wala kayong dalang tent, 400. Kung walang dalang tent. Pero kung may sariling tent po, 200 lang. 200 lang. Ah, okay, mas mura. Sige, sige po. Ano na lang kuya? May tent ka ba? Wala akong tent eh. Hindi, next time na lang. Ano lang naman. Nagtanong muna ako para sa sunod. Sige po, madam. Thank you. Salamat po. 1K. Tignan natin yung pool niya. Maganda yung pool kasi. Kasi, hindi siya malalim. Oh. Ang ganda ng pool, promise. Mababaw lang yan. Kasi kanina, nakita ko yung mama dyan. Hanggang bewang niya lang. So kung yun hanggang bewang, siguro to mas mababaw pa kung bata. Sarap sana. Next time, napakalapit lang na ito sa atin. Kaya pwede yung overnight dito. Next time. Goodbye Mount Brehino. So goodbye na Mount Brehino. See you next time. Pagka pumayag yung mga anak ko na mag-overnight dyan, mura lang ang overnight. Pag may sarili kang tent, 200 lang, okay na. So kung wala ka naman tent, 400. Pag magti-tent ka, kung kubo naman yung re-rentahan nyo, is 1,000 overnight plus 100 per head sa swimming pool. Diba? Sulit na sulit. 100 lang ang isang ulo sa swimming pool. So hanggang dito na lang mga sir, mga idol. At dito ko na rin tatapusin ang video. At kung nagustuhan mo to, please like, share, and subscribe. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.